Magandang tanghali po. Salamat po sa pagkakataon na meron tayo para magbigay pansin sa salita ng Diyos at magbalik-loob tayo sa Panginoon, manalangin sa Kanya at humingi ng tulong at grasya sa pamamagitan ng pananalangin. At pagkatapos ay magbabasa ako ng Bible at magbigay ng konting pangangaral sa salita ng Diyos, at pagkatapos ay nawa ma-bless tayo ng Panginoon sa Kanyang mga salita. Amen? Meron din akong mga babasahin. Pagkatapos ay kung maaari basahin tapos pakipasa na lang sa iba. Para lahat tayo ay merong remembrance ng mga salita ng Panginoon. Alright, so mag-pray muna tayo pagkatapos magbasa ng scriptures at magmangaral ng konti. Dakilang Diyos, salamat Lord sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang makarinig ng magandang balita, mabigyan po ng ginhawa ang lahat, Lord, at mabigyan ng kapayapaan. Dakilang Diyos, salamat Lord sa inyong kabutihan sa amin, na hindi niyo kami nakalimutan at kayo po ay tapat. Subalit Lord, kami po ay makasalanan at sa kabila ng lahat ay nangangailangan ng tulong, Lord, lahat tayo. And so Lord, tulungan niyo po kami. Basbasan po ninyo yung salita sa aming puso, Lord, at ang Banal na Espiritu Santo ang kumausap sa amin upang matamo, Lord, ng marami ang tunay na relasyon, na kapiling kayo, na lumalakad sa inyong harapan, Lord, at tunay na malaman namin kung anong ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. So Lord, i-bless po ninyo ang inyong salita sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So ang sabi ng Bible sa Genesis chapter 3, ito yung sa aklat ng Genesis ay yung simula ng lahat, maliban lang ng Diyos. At sa aklat ng Genesis, dito natin makikita ang simula ng kung saan bumagsak ang sangkatauhan sa kasalanan. At lahat tayo hanggang ngayon ay nasa ilalim ng sumpa, dulot ng pagsaway nila Adan at ni Eva doon pa sa hardin, at nilikha ng Diyos at ginawa ng Diyos really upang makiisa sa atin. Subalit pasaway sila Adan at si Eva, dahil doon naghiwalay ang Diyos at ang tao, at never na maaaring ang tao ay manumbalik sa Diyos. Walang pag-asa siya na maibalik doon sa hardin. Sabi dito sa Genesis chapter 3 verse 21, chapter 3 verse 24, at kanyang itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang naniningas na tabak na umiikot upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. So sadyang tinalsik o ipinalayas ng Diyos si Adan sa hardin dahil sa kasalanan ni Adan. At magmula noon ay hindi maaaring maibalik at maisole ang hardin, at walang access ang tao dun sa punong kahoy ng buhay sa hardin. At dahil doon, hanggang ngayon, nararanasan natin ang sumpa ng kasalanan kay Adan at kay Eva. So, sabi ng Diyos, sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sinumpa kang higit sa lahat ng mga hayop, at higit sa bawat mailap na hayop sa parang. Ang iyong tiyan ay ipanggagapang mo, at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. So sinumpa ng Diyos ang ahas dahil yung ahas ay naglalarawan at ginamit ni Satanas upang mapabagsak ang tao. At sinabi ng Diyos sa ahas, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at ang iyong binhi at sa kanyang binhi, at ito ay dudurog sa iyong ulo at ikaw ay dudurog sa kanyang sakong. So itong binhi ng babae
ay palaging may kakahiwalay sa binhi ng ahas. So, sino yung binhi ng babae? Well, mula pa sa simula, nagbigay ng pangako ang Diyos sa Genesis chapter 3 verse 15 na magpapadala siya ng isang binhi na dudurog sa ulo ng binhi ng ahas. So, sino yung pangakong binhi na ibinigay ng Diyos dun sa babae? Hindi siya tao, yes. Siya ay nagkatawang tao. Pero sino yung binhi ng babae? Nagdudurog sa ulo ng binhi ng ahas. Yes, si Jesus Christ. Siya ang anak ng isang Birheng Maria, amen? At siya ay tunay na isinugo ng Diyos at ilang libong taon nang binitaw ng Diyos itong pangako, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at ang iyong binhi at sa kanyang binhi at ito ay dudurog ng iyong ulo, ikaw ay dudurog ng kanyang sakong. So sa krus, nung binuhos ng Diyos, nung binuhos ng Panginoon ang kanyang dugo upang maging tubos sa ating mga kasalanan, yan yung araw na dinurog ni Kristo ang ulo ni Satanas sapagkat nawasak sa krus ang kapangyarihan ni Satanas. Wala na siyang kapit sa atin kung tayo ay magsisi ng kasalanan at tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Pero wasak ang kapangyarihan ni Satanas, bagamat siya pa rin ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Ngayon, hindi lang sinumpa ng Diyos yung ahas, sinumpa rin ng Diyos ang babae. Sa verse 16, Genesis 3:16, sinabi niya sa babae, pararamihin ko ang paghihirap ng iyong paglilihi. Manganganak ka ng may paghihirap. Ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ay mamumuno sa iyo. So, isa dahilan kung bakit napakahirap ang buhay ng tao ay dahil sa sumpa ng Diyos na ilinagay niya sa kababaihan. Pero hindi lang niya sinumpa ang kababaihan, sinumpa rin niya ang lalaki. At kay Adan ang kanyang sinabi, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo, huwag kang kakain niyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. So dahil sa nagkasala si Adan, sinumpa ng Diyos ang lupa. Kakain ka mula sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Mga tinik at dawag ay sisibol doon para sa iyo. At kakain ka ng tanim sa pawis ng iyong mukha, ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha at ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. So ang Panginoong Diyos ay isang Diyos na banal at may hustisya. Nagkasala si Adan at si Eva at linagay sila sa ilalim ng sumpa. Sa bawat pawis, bawat paghihirap, bawat kapigatian, bawat sakit, bawat ubo, bawat karamdaman ay epekto ng kasalanan sa ating pagkatao. Sapagkat lahat tayo ay nanggaling kay Adan at kay Eva, amen? So, ibig sabihin lahat tayo nangangailangan tagapagligtas. Tinawag ng lalaki ang kanyang asawa Eva sapagkat siya ay naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. So, nung ipinangalan ni Adan ang kanyang asawa Eva, ibig sabihin ng Eva, nanay ng mga buhay. May pananampalataya si Adan. Bagamat siya ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos, ang pananampalataya ni Adan sa Panginoon ay meron pa ring pag-asa na manumbalik ang tao sa Panginoon. Well, itinaboy sila sa Garden of Eden at hindi na siya makakabalik sapagkat pinalibot ng Diyos ang hardin ng mga kerubim, 2 kerubim at isang nagniningas na tabak na umiikot upang bantayan ang daan patungo sa punong kahoy ng buhay. So never na ang tao ay maaaring lumapit sa Diyos. Huli na ang lahat at wala na tayong magagawa. Hindi natin may aayos ang nakaraan.
Amen? Wala tayong magagawa sa nakaraan. Pwede natin pagsisihan, pero hindi natin mapapalitan ang nakaraan. Is that correct? Anong pwede nating palitan? Yung sarili natin. Pwede nating palitan yung isip natin. Pwede nating palitan yung puso natin. Pwede nating palitan ang pananaw natin. At ito ang mensahe, dito ang magandang balita. Sapagkat sa araw na ito, maaari itong maging araw na kung saan mapalit ang ating pananaw. At maisoli tayo sa Panginoon. Now, ganito ang magandang balita. Bagamat tayo ay walang karapatan at walang pag-asa na maisoli tayo sa Diyos, ito ang magandang balita, ang Diyos ay gumawa ng paraan upang siya ay mapalapit sa atin. Amen? So yes, bagamat tayo ay malayo sa Diyos at walang karapatan sa langit, bumaba ang langit, bumaba ang Diyos sa atin, siya ay nagkatawang tao, siya ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. At ang pangalan niya ay Jesus, nangangahulugang Jehovah Savior, upang ang lahat ng nagsisisi ng kasalanan at sa Kanya'y umaasa ay mabigyan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng tiwala sa Panginoon. Amen? So ang Panginoon ay hindi namimili, hindi niya tinuhusga ang sinuman, kaya niya ipinadala ang Kanyang bugtong na anak. Ang sabi ng Bible, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. He came not into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved." So hindi siya naparito upang ikundi na ang sanglibutan. Kasi nandun na tayo sa kasalanan, nasa ilalim na tayo ng sumpa. Kung tutusin, papunta na talaga tayo sa isang dagat-dagatang apoy, sa isang impyerno na walang patid. Pero ang pagmamahal ng Diyos ay, yes, nakita niya, wala tayong paraan na maabot natin siya kahit anong gawin natin, anong mabubuting gawa natin, kahusayan natin, o kaalaman natin. Wala tayong pag-asa na maabot, may balik natin ang nakaraan, pero ang Diyos ang gumawa ng paraan. Nakita niya ang kalagayan natin at isinugo niya, ipinadala niya ang kanyang buktong na anak. Ang binhi ng babae na ipinangako niya sa Genesis chapter 3 verse 15. At bagamat ang hardin at ang kalangitan ay nakapalibot ng mga anghel at imposible na tayo ay maibalik sa langit, ang Diyos mismo, iniwan niya ang langit. At siya ay nagkatawang tao upang ipakita sa atin kung paano maaari tayong magsisi sa ating mga kasalanan at iwasto natin ang ating pananaw sa isang Panginoong Jesucristo na siya ang namatay, inilibing at muling nabuhay para sa atin. At lahat ng nagsisisi ng kasalanan at tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Yan ang pangako ng Diyos. Hindi niya sinabi, sumali ka sa simbahan, maging member ka muna, magbigay ka muna, magpakabait ka muna. No? Wala yon, imbento lang yun ng mga tao. Sa Bible, napakasimple. Tayo ay makasalanan, wala tayong pag-asa. Kahit anong kabutihan natin, hindi sapat. Pero ang Diyos ang nagmahal sa atin, nagpadala ng tagapagligtas upang sa Kanya ilagak ang ating mga kasalanan. Binuhos ng Diyos ang Kanyang puot sa Kanyang anak. At siya ang ating kapalit. Tayo dapat ang hinapol ng Diyos. Pero dahil sa Kanyang pagmamalasakit, siya ang namatay bilang kapalit natin. At siya ang inilibing, at siya ang muling nabuhay. Ibig sabihin, katanggap-tanggap sa Diyos Ama ang sakripisyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya kaibigan, hindi na tayong nagsasacrifice. Nasa sa atin kung tayo ay tatanggap sa Kanya. Yun lang ang nasa atin. May pag-asa tayo na magkaroon ng bagong isip, bagong pananaw, bagong buhay, bagong pagkasilang. Na sinabi ng Diyos na maliban lang na isilang maguli ang isang tao, hindi niya makikita ang karya ng Diyos. Well, paano may sisilang uli ang tao? May sasoli ba tayo sa tiyan ng nanay natin? No. Hindi sa pisikal ang ikalawang kapanganakan. Ito ay espiritual. Ito ay nasa puso. Kung ikaw ay magsisi
at sumampalataya kay Kristo, ay bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Amen. At doon magsisimula ang mga sagot ng iyong pananalangin. Doon babaguhin ng Diyos ang iyong pananaw. Doon bibigyan ka ng Diyos ng liwanag, ginhawa at sagot sa iyong mga pananalangin. Hindi dahil sa ating pangalan, kundi dahil sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pagdating natin sa langit, hindi natin ipagmamalaki kung sino tayo, kung anong nagawa natin sa buhay, kung anong meron tayo o wala. No? Isa lang ang pangalan na katanggap-tanggap sa Diyos, at yan ang dahilan kung bakit tayo ay maaaring maisole sa langit. Dahil ito sa Panginoong Jesucristo. Ang pangalan niya ay Jesus, ibig sabihin, Jehovah Savior. Ang titulo niya ay Kristo, hindi niya apelido yun. Titulo yun, ibig sabihin ng Kristo, sinugo o hinirang o pinili. So si Jehovah Savior ang pinili ng Diyos. Pinili siya para saan? Pinili siya bilang maging binhi ng babae upang wasakin ang ulo ng binhi ni Satanas, ang kapangyarihan ni Satanas. So sa krus ni Jesus Christ, lahat ng nagawa ni Satan ay nawasak. Amen? At sa krus ng Panginoon, doon natin makikita talaga ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Wala tayong karapatan, hindi tayo malinis sa Kanyang harapan. Pero itong araw na ito, kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo, maaari Kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Amen? Tanggapin niyo sa inyong puso ang Panginoon, tunay na pananampalataya sa Kanya. At ang sabi ng Bible, hindi niya tinatakwil ang lahat ng sino man sa Kanya ay lumalapit. Hindi tinatakwil ng Diyos ang tao kung ang tao ay tunay na may pagsisisi at pananampalataya kay Jesucristo. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat Lord sa salita ng Diyos na nakikita po namin dito ang aming pagkakasala at pagkakamali. At nakikita po namin na karapat-dapat kami sa parusa ng Diyos. Pero salamat dakilang Diyos, nakikita rin namin sa salita ng Diyos ang magandang balita na si Kristo ay namatay, nilibing at muling nabuhay para sa bawat isa sa amin upang ang bawat isa ay may pagkakataon na makatikim ng kapatawaran ng Diyos at panibagong buhay at panibagong pananaw. Lord, tulungan niyo kami upang magkaroon ng pananampalataya sa inyo, manumbalik sa inyo, dakilang Diyos. Bless po ninyo ang inyong salita sa aming puso ngayong araw na ito. At kayo pong magbigay ng tagumpay sa amin. Lord, sa mga nangangailangan ng hilom, sa oras na ito, Lord, bigyan niyo po sila ng hilom. Lord, sa panustos sa mga pangangailangan, napakaraming pangangailangan, Lord, walang kaduda-duda, Lord. Pero kami ay lumalapit sa inyo, Lord. Alam po namin, sa inyo lamang kami makakahingi ng tunay na tulong. Ang tulong ng tao ay napakalimitado. At tila walang tunay na tulong. Pero sa inyo, Panginoon, meron. Kaya salamat, Lord, sa salita ng Diyos na pinadala niyo sa amin ngayong araw na ito. Haplusin po ninyo ang bawat isa, Lord. Bigyan niyo kami ng pag-asa at ginhawa, Lord. Panustos at pangangailangan. Hindi lang para sa amin, ganon din, Lord, para sa aming mga pamilya, para sa aming mga anak, para sa aming mga mahal sa buhay. Dakilang Diyos, isinasailalim po namin ang aming sarili sa inyong mabuting kamay. Gabayan niyo po kami, tulungan niyo po kami, palayain niyo po kami, Lord. Bigyan niyo po kami ng pag-asa. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon na mahituin ang mali at yung inosente ay makalaya, Lord. I-bless niyo po ang bawat isa na nandito. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan sa amin. Hindi po kami nakakalimot magbigay ng pasasalamat, pagpupuri sa inyong kabutihan sa amin. Salamat, dakilang Diyos, na kayo ay dakil at walang imposible sa inyo. Salamat sa inyong magandang balita. I-bless niyo po kami alang-alang kay Jesucristo. Ito pong aming dalangin. Amen and amen. Salamat po sa pakikinig ninyo sa salita ng Diyos. At nawa, babasahin at ipasa na lang sa iba. Thank you. God bless.